Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, higit sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark, ang inyong lingkod, and welcome po sa ating daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And topic pa rin po natin ngayon si Daniel. And ang topic is prayer and spiritual battle. Sa scripture man po ito po matatagpuan sa Daniel chapter 10. Sabi dito ng ikatlong taon ng paghahari ni Ciro ng Persia. Isang payagan dumating kay Daniel na tinatawag ding Beltesahar. Ang payag na iyon ay totoo, ngunit mahirap unawain, ngunit naunawaan din ito ni Daniel sa pamamagitan ng pangitain. Noon, akong si Daniel ay 3 linggong nang nagluluksa. 3 linggo na rin akong hindi kumain ng anumang masarap na pagkain, ni tumikim man lamang ng karne o alak, ni hindi ako naglagay ng langis sa aking ulo. Sa ating katuruan, unang-una, spiritual battles are just as real as physical battle. So, hindi lahat ng ating pinagdaraanan ay may physical na dahilan o solusyon lamang. May mga pagkakataon na yung ating mga takot, tukso at mabibigat na pagsubok ay bahagi rin ng mas malalim na battle, na labanan sa spiritual na mundo na hindi rin natin nakikita ng ating mga mata. Dahil dito mahalagang maunawaan natin na yung ating lakas ay hindi lamang dapat magmula sa sarili nating kakayanan, kundi sa kapangyarihan din ng ating Panginoon. Pangalawa, prayer matters because it affects the spiritual realm. So yung bawat panalangin na ating binibigkas ay hindi nawawalan ng saysay at agad na dinidinig ng ating Panginoon sa langit. May kapangyarihan ang panalangin na magbabago ng mga sitwasyon at magdala ng pagkilo sa spiritual na kalagayan kahit hindi natin ito agad nakikita. Ito yung nagiging tulay upang yung tulong, lakas at yung proteksyon ng ating Panginoon ay maihatid natin sa ibang buhay or sa ating buhay. Pangatlo, godly and successful leaders pray and fast regularly. So yung tunay na tagumpay at pamumuno at sa buhay ay hindi nakasalalay sa sariling talino, kundi sa patuloy na pagpapasailalim sa gabay ng ating Panginoon. And yung mga tapat na pinuno ay naglalaan ng oras para sa pananalangin at pag-aayuno upang mas maging sensitibo sila sa nais na ipagawa ng Panginoon. At pinapakita din nito yung kanilang kababaang loob at ganap na pagtitiwala sa ating Panginoon. Sa application naman, recognize that we are in a constant spiritual battle. So, huwag nating baliwalain yung mga negatibong impluensya or tukso at kawalan ng pag-asa na dumadating sa ating buhay bilang mga ordinaryong bagay lamang. Sa pamamagitan ng pagiging mulat sa katotohanan, mas magiging maingat tayo sa ating mga desisyon at laging magiging handa sa protektahan ating mga pananampalataya. Yan yung kamalayan na ito yung nagtutulak sa atin na huwag magtiwala sa sarili nating lakas, kundi sa ating Panginoon lamang. Pangalawa natin, pray more for it is a God-given weapon. So, gawin nating pangunahing depensa or sandata yung ating panalangin sa tuwing tayo ay naharap sa mga problema o mabigat na desisyon. Huwag nating ihantayin lumala yung sitwasyon bago tayo lumapit sa ating Panginoon. Pangatlo, make prayer and fasting part of your regular practice. So, yung magsakripisyo tayo ng oras, ng pagkain o ibang makamundong bagay sa pamamagitan ng pag-aayuno upang mas makapokus yung ating puso at isipan sa ating Panginoon. Yung disiplinang ito ay naglalapit sa atin sa Kanya at napapalakas ang ating spiritual na pandinig sa Kanyang mga mensahe. So, yun lamang po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig and God bless po sa ating lahat.